Butas na po yung dito ko po. Tapos kaliwa po, hindi na makahinga. Salamat po. Hindi ko na po alam gagawin ko to. Serapi. Iimbestigahan namin kung meron siyang lisensya na maging surgeon. Kapag nalaman na wala siyang ganong lisensya para maging surgeon, meron siyang kaso. Meron pa bang posibilidad na mababalik sa normal at mapaganda pa sa ngayon doon sa kagustuhan niya na maging forma ng ilong niya? Ibig sabihin talagang hindi para sa iyong Papagawa ng ilong. pagpagawa ng ilong. Dok, pasensya na po. Humingi ako ng pasensya na nandito po tayo. Ito na po, nangyari na po. Humingi po ako ng Kumusta ho kayo, ma'am? Lovely. medyo kinakabahan lang po. Huwag po kayong kaban. Andito kayo sa amin. Sagot kita. Doc, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Sir Rafi, at napagbigyan niyo po yung marinig po yung side din po namin. In fact, kami po dapat magpapasalamat, Doc, sapagkat gustong-gusto po namin makuha po yung inyong panig. Straight to the point na po tayo. Anong nangyari po, sir? Okay po. So, bali yung nangyari po kay Ma'am Lovely po is nung bago po ko siya operahan po is meron na po siyang previous surgery po. So, nung lumapit po si Ma'am Lovely sa akin way back 2021 po, Sir Rafi, Opo. is butas na po yung ilong po niya. Gawa po yun sa ibang clinic. So, naka-silicone implant po siya nun, Sir Rafi. Tapos, nagkaroon po ng infection. Then, nagkaroon po ng komplikasyon. So, ibig sabihin, pumunta siya doon para ipaayos, ipa-repair yung previous surgery na hindi maayos ang pagkagawa. Tama po, Sir Rafi. Tama po. So, yung bali po yung picture po na lumabas po doon sa social media, yun po yung picture na hindi ko pa po siya ginagawa. Yun po yung picture po, Sir Rafi, na bago po siya dumating sa akin, yun po yung dating picture po niya. Nalaman niyo po ang dahilan kung bakit nagka-problema Okay po. at ano pong binigay yung advice sa kanya. Bali po, nung pumunta po siya sa akin po, sir, nakwento niya po yung nangyari po. Sabi ko po is medyo complicated po talaga yung case po niya. Then, pinagaling po muna niya, then pumunta po siya sa akin po, Sir Rafi. Tapos, nung nagawa ko po siya, nawala naman po yung lubog ng ilong po niya sa tip. Pero, lagi ko pong ina-advise po na ang pag-oopera po is both parties po. Is lalo na po sa part po ng pasyente na ang pag-oopera po kasi is once na umalis na po sila sa operating room po, is 24/7 po is kailangan niya pong alagaan yung ilong po niya. Unang-una po is dapat po yung tamang paglilinis po, yung gagamitin niya pong mga cotton buds, pag-inom po ng antibiotic, and pati po yung lifestyle po, sir, na una po, hindi po maninigarilyo, yung environment po, dapat po malinis po siya. Hindi maninigarilyo ng gaano kahaba. Usually po, Sir Rafi, yung pinaka-critical po doon yung first month po, na during first 3 months po, Sir Rafi. So, first 3 months wala dapat nicotine. Wala po talagang nicotine po talaga po. Kasi nakaka-affect po siya sa wound healing po. Then, after po no, nung naoperahan ko po siya, Sir Rafi, pinapollow up ko naman po siya madalas. So, napunta po siya sa clinic. First 3 months po, okay naman po. Then, yung mga dumating na months po, nag-send po siya ng picture. At sabi ko, parang nagsisimula po ulit magkaroon ng infection. Okay? So, sabi ko po is magbigay po ako ng antibiotic. Then, mag-follow up po siya after. Then, ang naging problema po, Sir Rafi, is nakabalik po siya mga after a year pa po yung Sir Rafi. Nakabalik po siya. And nung pumunta po siya sa clinic, ang sabi ko po sa kanya, bakit ngayon lang po kayo nakabalik? Ang nangyari po is medyo na-busy daw po si Ma'am Lovely. So, yung time frame po, sir, ng more than a year po na dahil po may infection, medyo may damage po talaga dun sa nose po niya. So, as a doctor po, kailangan ko po siyang linisan po yung ilong po niya, and kailangan po tanggalin po yung infection po, yung mga nana, yung nakalagay po na implant. And during that surgery po, sir, wala naman po akong pinababayad po sa kanya. Anything po, wala po akong pinababayad, and very open naman po yung communication po namin ni Ma'am Lovely. So, anything na kailangan po niya, sasabihin lang niya po sa akin, and hindi ko naman po siya tinataguan po, sir. So, okay, Doc, thank you for that. Ano ba tawag doon sa ginawa niyong procedure? Rhinoplasty po, Sir Rafi. Rhinoplasty. Pakipaliwanag po ang anong sabihin ng rhinoplasty. Ang rhinoplasty po, sir, ito po yung procedure kung saan po i-enhance po natin yung ilong po ng pasyente. Then, gagamit po tayo ng, ano po, sir, ng cartilage po, galing po sa tenga po niya. Yan po ilalagay po natin sa tip
para ma-enhance din po. Okay. Then, kukuha po tayo ng material po. Yung ginamit po nating material po sa kanya, yan po yung Gore-Tex implant na material po. Okay. So, usually po, sir, nagkakaroon po ng problema kapag nagkakaroon po ng break sa skin na hindi po maayos yung, mostly yung paglilinis po. So, in her case, nagka-infection? Nagka-infection po, sir. Nagka-infection po yung ilong niya. Then, ang naging problem po is hindi po siya nakabalik po agad. So, yung... Hindi nakabalik ng gaano katagal? it's more than a year, more than a year po, sir, eh. Una po, syempre po, yung sinabi ko nga po, wala rin akong trabaho. Hindi rin po ako basta-basta makapunta ng clinic po ni Doc. Kaya po, hindi rin ako nakabalik. Namin ko, Doc, pasensya na po kayo sa gano'ng ano ko. Kasi po, ito rin po, yung takot na rin po na magpa-opera pa ulit. Kumbaga Okay. po, yun din po talaga, as long as nakakahinga naman ako noon that time, okay naman para sa akin. Na hindi po nagkakaroon ng infection, ganun. Hindi na po ako bumalik sa kanya. Kahit po yung kalooban ko po parang ano po hindi na po ako bumalik. Para po Nagkaroon ka siguro mga insecurities na Opo, yun po. may Yun nangyari din sa po. ilong mo. Opo, para ano na po, sa ngayon nakakaya pag lumabas, makita ng mga kaibigan. Opo, ano? ipapahinga ko na rin po muna sa ngayon. Parang ganun po yung nasa isip ko na hanggat maayos naman yung naging natatanggap ko na unti-unti. Kasi Senator Rafi, hindi na po sa akin yung ilong ko po parang hindi ko po tanggap yung nangyayari po sa ilong ko. Nung unang-una po, sobrang trauma rin po yung nangyari sa Okay. akin. Saan ka una nagpa-opera? Kasi doon pala nag-umpisa yung problema. So, doon pumunta ka kay Doc, meron ng hindi magandang nangyari sa previous surgery. So, parang repair na lang gagawin niya. Tama ba? Opo. So, anong clinic yun yung unang pinuntahan mo? Ba't di ka bumalik doon sa unang clinic para sabihin, Bumalik po ako doon, tas tinanggal po nila yung silicone ko. tinanggal? Which is sabi po nila sa akin is ipahinga ko muna ma'am kasi na po yung ilong nyo. Okay. Ipahinga nyo po muna. And then yun nga po, na sinabi ko kay Doc, after po ako magpatanggal ng silicone doon sa dati ko pong doktor, Opo. is nagsabi po ako kay Doc, nag-update po ako sa kanya na, Doc, kaya po bang gawin to ng Gore-Tex? Kasi po yung silicone is, ang pagkakaalam ko po, hindi siya lifetime. Kaya po, I decided na lang po na magpa-Gore-Tex para po, sana lifetime yung pag-aayos po. At hindi na din po siya ma-infect po. Yun po ang Okay. pagkakaisip ko noon that time. Okay. I see. Kaya po, So, nagpunta po so ako Doc, dito. siyempre ikaw ang expert. So, gumawa ka muna ng assessment, tama? Opo. Kung sir. kaya mo bang ayusin to, Opo, kaya mo opo. i-repair, kaya mo makorek kung ano yung problema sa Opo. previous surgery niya. Opo. And sinabi mo sa kanya yung magiging procedure na gagawin nyo at kung gaano tatagal yun Opo. at kung yung ba ay magagawa nyo doon sa kagustuhan niya Opo. na pagre-repair, Opo. in-explain nyo sa kanya po yun? Opo, bali in-explain ko po kay Ma'am Lovely na yung case po niya is very complicated po, sir. Kasi nga po, nabutas na po yung tip po niya. Okay. Pero nung after the surgery naman po, luckily po, naayos po yung ilong po niya. Naayos. Naayos po, sir. Nawala po yung lubog. Umayos po. Hindi po nakamukha nung dati. Ang lagi kong paalala po sa kanya, ito pong surgery po na ito, hindi dyan po nagtatapos para gumanda po yung ilong po niya. Mhm. Sabi ko po sa kanya, ang pag-aalaga po ng ilong is mostly gaganda po yan kung paano niya po aalagaan. So, nung nagkataon po na nagkaroon po ulit ng panibagong infeksyon, doon po nagkaroon ng problema po, Sir Rafi. Bakit po nagkaroon ng bago ng infection? Yung- Akala ko ba okay na? Opo. Yung sa first phase ng surgery, Opo. sabi mo hindi pa dito nagtatapos, Opo. so meron pang kasunod. Opo. So, bali yung na-operahan ko po siya, sir, okay na po. So, magpa-follow up na lang po siya, regular follow-up po, sir. Kasi Okay. usually po yung, pag na-surgery po yung kamukha po ng ganyan, yung Gore-Tex implant po, usually, Sir Rafi, it takes about 6 to 12 months po talaga. 6 to 12 months? Bago po makita po na fully healed na po siya. Ang haba naman. Opo, sir. But was it explained to her? Yes po. Sinabi niyo po, 6 Yes to po. 12 months? Yes po, yung sinabi ko po. Minsan po kasi, Sir Rafi, pagka naglalagay po tayo ng cotton buds po sa loob, nililinis po. Minsan po kasi, Sir Rafi, medyo nadidiinan niya po. So, pag nadiinan po yung cotton buds, may tendency pong magdugo po sa loob. Kaya lang po, yun nga po, hindi ko po alam kung ano po. Kaya nga po sinabi namin nung huli ni Doc, nung huling opera po, na nire-reject na daw po ng nose ko yung
kung ano po yung nasa implant. Kasi nire-reject na daw po. So, para rejection. po, hindi daw po matanggap ng katawan ko. Okay, paliwanag po, Doc. Bakit yung sabi na nireject na? Yung ano po Sir Rafi, yung implant po na nilalagay po natin po kasi Sir Rafi is a foreign implant po siya. Okay. So yung implant po na yun sir is hindi po natin siya malalaman po Sir Rafi na i-reject or hindi po, not unless po ilalagay po natin. Kasi wala po tayong parang kumbaga sa gamot po Sir Rafi na skin test po na pag nilagay po natin Right. yung material po na bawal Pag na to. nag-react, Mag-react, wag na bawal nating po. ituloy, oh. Opo Sir Rafi. So dito, wala pang ganun technology Wala pa po proseso? sir na na para malaman kung ito ba itatanggapin o hindi. Opo. Pag sinabing hindi, parang wag na po tulad nang sa skin gagamitin. test, wag Yes natin po sir. gamitin. Yes po sir. Wala pong ganun So po sir. may risk. But was that explained Yes to her? po, Na may yes po. ganung I risk? told her po na ito po is not 100% na tatanggapin na pero yung risk po niya is mas mababa po compare po sa previous implant po niya na silicone implant po sir. So, in her case, siya yung konting porsyento Tama po sir. na Pwede po. tinamaan. Yes po sir. Yes Na po nireject sir. nga. Yes po sir. Yes po sir. Sa inyo pong karanasan, ilang percentage ang usually na nagkakaroon ng foreign implant Percentage rejection? po sir, usually mga less than 5% po ng population po. Is So, kasama siya dun sa 5%. sad to say po sir. Okay. Is this the first time po, Doc, na nagkaroon kayo ng ganitong problema sa mga pasyente nyo? Na sa rejection po sir? Opo. Hindi naman po sir, meron din po na previous pero Previous. opo, meron naman po sir. So, hindi common. Nangyayari talaga Nangyayari ito. po talaga po sir. Kaya po usually pagka ano po sa pasyente, ini-explain po natin yung risk po sir na pwede pong mangyari po yun sir. Sir Rafi. Okay. Opo. So, in your case, Ma'am Lovely, so, naintindihan yung foreign implant rejection, in-explain talaga sa iyon. Opo. At pinaintindi sa inyo Opo. yung posibleng pwedeng mangyari. Opo. Tinanggap niyo po yon Tinanggap ko naman po. kasi maayos ang pagpaliwanag. Opo, mabait naman po kasi talaga si Doc, sir. Okay. Ano naman po siya, di po sa pag-ano, kasi po, kaya po kami din nagtagal ng 4 na taon ng ganito. Kasi hindi naman po niya rin ako pinabayaan. Sir. Kaya okay. lang po, sobrang naano lang po ako sa utak ko po kasi nalito lang po. Kaya po ako napunta rin dito, sir. Kasi nalito na po ako, hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko sa nose ko. Kasi may butas na naman po siya. So para po, ano lang, maklaro na rin po sana kung ano po yung dapat gawin sa ilong ko talaga. Kung Okay. ano po yung dapat na gawin para po matigil na rin yung ganitong opera ng opera. Okay. Paano nagkaroon ka ng trauma? Opo. Okay. Well, anyway, ma'am, andito naman si Doc. Kasi pumunta rito para magpaliwanag. At kanina, meron kayong ino-offer sa kanya, Doc. Opo. Ano po yun? Gusto ko manggaling po sa inyo. Sabi ko naman po sa kanya, kay Ma'am Lovely, is hindi ko po siya pababayaan. Ayusin po natin lahat po ng kailangan po para maging maayos po yung ilong po niya. Wala naman po siyang kailangan sagutin or anything po. Gustong namin malaman lahat. Alam niyo naman po yung sitwasyon ng ilong niya ngayon, ano? Opo. Meron pa bang posibilidad na mababalik sa normal at mapaganda pa sa ngayon doon sa kagustuhan niya na maging forma ng ilong niya? Kaya pa po. Will that still happen? Yes po, sir. Kaya po siya po. Anong klaseng repair o procedure ang gagawin niyo? Ang isang option, actually yung po yung pinaka-last na option po, sir, na ano po is yung rib cartilage po. Kukuha po sa tadyang niya. Yun po, sir, is hindi na po yun i-reject po, sir, kasi po yun po is galing na po sa katawan po niya. So anong percentage? Kanina sabi mo 5% yung Okay. foreign implant rejection pag galing sa tenga. Yes po. Ngayon pag galing sa rib, ilang percentage? Ang rib cartilage po, sir, is definitely wala na po siyang rejection. Pero, sir, Why? galing na po sa katawan niya po yun, sir. Bali po yung rib cartilage po niya, sir, hindi na po siya mare-reject. Pero, Kasi katawan niya katawan mismo. niya po. Pero, Katawan niya galing. pwede pa rin po siyang ma-infect kung hindi niya po maaalagaan po, sir. So ibig sabihin, kung ano advice ni doktor after surgery, sundin mo talaga. Opo. Kasi kapag nagka-infection pa rin, Sinisikap ko naman po, sir. ibig sabihin talagang hindi para sa iyong Papagawa ng ilong. Papagawa ng ilong. Opo. Now, papayag ka ba na babalik pa kay doktor o kay doc or hanap ka ng ibang doktor? Opo. So babalik Kasi ka dito kay doc? naman po ako na gusto ko lang po din talaga na maayos at makabalik po ako sa buhay ko dati. Of course, naunawaan ko po Tagal ko yan. na po kasing talagang tenga sa bahay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun, Habang wala po kayong trabaho, ma'am, susuportan lang po yung programa sa inyo. sige lang. Paalang-alang po sa anak ninyo.
magbibigay kami ng tulong pinansyal Sige. hanggat hindi ko kayo naka-recover ng tuluyan at hindi kayo nakapagtrabaho. Pero Dok, pag naayos na siya sa surgery niya, ilang araw after na pwede na siya makapagtrabaho, pero ingat lang. Opo. Yun po, una-una sir, maingat po talaga dapat. So, depende po kasi sa trabaho po, bigat po ng trabaho po, Sir Rafi. Kung ang trabaho naman po ni Ma'am Lovely is hindi na po masyadong magbubuhat po ng mabibigat po, ganun po, sir. Pagkatapos surgery, gusto magtrabaho. Anong trabaho ang papasukan nyo? Gusto ko po sana kahit magnegosyo na lang kasi hindi ko po alam kung saan pa ako mag-a-apply, kung saan po mag-start. Wala pa sige. po akong Sige. plano po. Ilan bang anak niyo po? 3 po. Sige, matutulungan ko dyan, kayo dyan. Yung programa po tutulong sa inyo dyan. Sige. Okay. So pag negosyo siguro, magtinda-tinda, hindi pwede naman na po siguro yan, hindi naman mahirap. po masyadong mabigat yun po, Sir Rafi. Kahit mga after a month, pwede na po siya. After a month, pwede na Pwede siya. na po, sir. Pwede na po, sir. Pero pala. yung pag-alaga po niya, sir, dire-diretso pa din po talaga na maglinis. Ganun po, wag pong kutkutin po yung sugat. Pero dapat yung paano communication niyo po Yes sa po. kanya tuloy-tuloy. Yes po, alam po ni Ma'am Lovely po yan na ang communication po namin is very open po. Dok, pasensya na po. Humingi ako ng pasensya na nandito po tayo. Ito na po, nangyari na po. Humingi po ako ng I-suggest sa inyo. at it's up to you kung at the end of the day, decision mo pa rin. Kukuha tayo ng second opinion. Alam mo naman, Doc, yung Opo. gano'n sa medical practice, ano? Alam po. Opo. You have the right to get a second opinion. Kaya nga, nandiyan si Dr. Pacifico Cruz para advise ang kanya sabihin sa iyo yung magiging kalalabasan kapag pinagpatuloy mo pa rin yung payo sa ilong mo through the rib. Cartilage. Cartilage. Opo, Sir Rafi. So you need second opinion. And then, doon sa sinabi na nilang pareho, titimbangin mo yung kung ano sa tingin mo mas maganda. Okay ka sa ganon. Sige po. So, kukuha tayo ng second opinion, that is Dr. Pacifico Cruz, isang plastic surgeon din. And then, bibigyan niya ng advice, and then after that, mag-decide ka. Okay po. Base doon sa advice na makukuha mo kay Dr. Cruz at saka kay Doc. Okay sa yan. Okay. Okay sa Doc. Opo. Opo, sir. Anything po basta mapabuti lang po talaga yung ilong din po ni Ma'am Lovely. Yun lang din po yung gusto ko po talaga po, Sir Rafi. Dr. Cruz, Hi, hello po. sige po, tulad ng pangako po namin, papuntahin po namin dyan si Lovely para kumuha po ng second opinion po sa inyo. So kayo po ay makipag-usap sa kanya, magbibigay ng advice at pag-usapan nyo kung paano po yung gagawing pag-repair. At nabanggit nga po kanina ni Dr. Edmond yung rib cartilage daw po. Narinig niyo po, Yeah. Doc? Oh, I see. Oh, yes po, Senator. Yes, Senator. Okay po. Okay ba yon yung rib cartilage? Hindi na magkakaroon ng rejection kasi sariling katawan na yon kumpara doon sa una, yung Gore-Tex. Tama ba, Doc? Yes po. Theoretically po, no, in terms of using the material po, cartilage po is more favorable than the tawag po dyan, the alloplastic, no? So ibig sabihin pa non-self po yung kasi, yung silicone tsaka yung Gore-Tex po na tinatawag. Yung cartilage po is, so tama po si Dr. Siweco na mas preferred din po yung cartilage for such cases such as this na merong previous history of surgery and infection and rejection, mas ideal po talaga ang cartilage. O sige, just the same, papuntahin po namin siya dyan, samahan namin siya sa inyo, Doc, para kayo po magbigay ng second opinion. And then after that, magde-decide si Ma'am Lovely kung ano yung balak niyang gawin. Ang magiging sunod niyang hakbang. Opo. Pero po sir, just if I may be lang rin po sir, since I've still yet to see the patient, pero yun lang rin sir. Pero seeing as to how meron na pong agree, naman po, respect naman po natin yung autonomy ni Ma'am Lovely, her Opo. provider. So if Dr. Siweco and Ma'am Lovely have become already, more or less, they have come to an amicable agreement po regarding the treatment of care, and there's commitment on the side of the doctor and to do a good surgery, then I don't see any problem naman po kung I will just stand by naman po what the patient decides. Opo. I can offer naman po ng opinion, pero Opo. mukhang okay naman po yata si Ma'am Lovely. Mas calm na po siya ngayon from what Okay. I can perceive. Doc, ano po yung success rate doon sa rib? Almost 100% po, sir. Almost 100? Almost 100. Kasi yan na po, sir, yung parang last resort po natin po, sir, na ginagamit ngayon. Sa ngayon po, sir, wala na pong ibang better material po
na po pwede po aside from yung rib cartilage po. Ang ano lang po sir dyan po, yung infection pa din po sir. At depende na sa pasyente yan. Yes po, depende rin po sa pag-aalaga po ng pasyente, kung paano niya po aalagaan yung ilong po niya, yung lifestyle din po. Mhm. Ganon din po sir. Okay, kasama naman talaga yan. Opo, sir. Sa lahat ng klaseng surgery. Tama po sir, tama po kahit okay. ano pong surgery po sir. Sige, Dr. Pacifico Cruz. Sir, pupunta po kami para sa second opinion. Samahan po namin si Ma'am Lovely. Salamat po, Dr. Cruz, sir. Okay po. Mabuhay po kayo, Doc. And good afternoon po. Yes, Ma'am sir. Lovely, Dr. Siweco, Senator. Thank you po. Thank you po. Nasolve na natin. Salamat. Pupunta tayo kay Dr. Cruz, mag-usap kayo. And then, after that, titimbangin mo kung yung sinabi nilang pareho, kung ano yung gusto mo maging desisyon. Siyempre, bibigyan ka ng advice. Nasa iyon, kung susundin mo ba o hindi. Okay? Opo. Si Dr. Cruz ay isang plastic surgeon din. Alright? So, ganun lang po, Doc. Salamat po Sir Rafi sa pagkakataon po. Salamat po sa pagpunta, Doc. Salamat po sir. Ma'am Lovely, salamat sa pagpunta.